Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Well, sa video na to ay pag-uusapan natin itong, well, sinabi ko naman ito dun sa huling video ko na ang, well suitable na maging presiding officer para sa impeachment trial ni BP Sara ay si Senador Chis Escudero. So, well, dalawang araw ko nang pinapanood itong impeachment trial at well, sa kasalukuyan okay naman ang performance ni Chis Escudero at sa opinion ko lamang ay pinipilit niyang maging patas sa sa pananaw ng tao at syempre dito sa prosecution at sa defense. Pero ang ang pinakapaksa na gusto kong pag-usapan natin ngayon dahil syempre yung impeachment trial hindi pa naman talaga umiinit yan. So sa ibang pagkakataon, di ba, sa ibang video natin i-topic yan. Pero ang nais kong pag-usapan ngayon ay sa tingin ko hindi pa napupuna ng ibang mga komentarista at katulad nung title na nakita nyo sa bungad ay ikinukonsider ko na pinakamatalino senador sa kasalukuyan ay si Chis Escudero. Bakit kanyo? Well, alam naman natin na dati ay nasa panig siya ni Senator Alan Peter Cayetano, miyembro siya ng dating majority. Pero siyempre, alam din natin na lumipat siya ngayon sa paksyon ang bagong majority ni Senador Win Gatchalian. At siyempre, alam naman natin ang dahilan diyan, hindi ho ba? Dahil nga sa meron din siyang kinakaharap na kaso at well, common knowledge naman ito kahit wala tayong ebidensya na kaya siya lumipat dahil hindi ba nais niyang sagutin ang kanyang sarili. Pero bakit ko sinabi? Bakit ko sinabi na I consider Chis Escudero to be the most smartest senator at present? Unang-una, siyempre, bilib ako sa galing ng diskarte niya. Dito sa mga sumusubaybay sa akin, kung maaalala ninyo, ng mga earlier days ni, parang naikwento ko na ito nung manalo si dating Pangulong Noynoy Aquino sa pagkapangulo. Pinanood ko yung unang talumpati niya sa Quirino Grandstand sa TV. So, siguro, nabanggit ko na to, alam ko nabanggit ko na ito. Pero uulitin ko lang ng saglit. So, pinanonood ko yung speech ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero nung naglalaro yung camera, left and right, side view, right side, left side ng angulo ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ay nakita ko yung imahe ni Senador Chis Escudero. Naka-shades siya nun, naka-sunglasses siya nun. Nung una kong makita si Senador Chis Escudero, bilib na bilib ako sa kanya dahil well, very articulate siya, magaling siya mag-Tagalog, magaling din siya mag-Ingles, maalam siya sa batas, matatas siya. Hinangaan ko siya, maganda ang aura niya sa akin. Parang maliwanag ang aura niya sa akin. Pero nung tamaan siya ng anggulo kasama si Pinoy noon, biglang nag-iba ang tingin ko sa kanya. Parang medyo dumilim ang aura niya sa paningin ko. And then, nanatili na sa isip ko yon hanggang sa lumalaon.
Hindi ba't ulit ko nga si Senator Jesus Escudero, paunti-unti nakikita ko yung galing niya bilang isang senador na handong lagi siyang nasa oposisyon nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging kakampi siya ni Senador President Noynoy Aquino hanggang sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, napaisip ako itong mga nakakaraang araw. Kasi nga, pinagtatalunan pa nun kung dapat nga bang siya ang maging presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara. Supposedly, dapat ang tatayong presiding officer is ang Senate President. Pero ayon yata sa rules nila, napag-uusapan yan, pwede rin pagbutohan yan. So, eto na nga, si Senador Jesus Escudero ang presiding officer. So, napaisip ako, bagamat alam ni Senador Jesus Escudero, ito wala akong pinapanigan, lilinawin ko lang, wala akong pinapanigan. Ito ay base lamang sa obserbasyon ko kay Senador Jesus Escudero. Alam naman niya na galit ang tao sa kanya dahil sa kanyang ipagbaliktad magmula sa oposisyon papunta sa administrasyon. Naalala ko tuloy yung senaryo nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Duterte. Ano ang common denominator nun para sa akin? Alam ni Senador Jesus Escudero kung saan siya lulugar. Hindi ba? Isang senyal ng isang matalinong politiko, isang matalinong senador. Alam niyang pumusta, alam niyang sumugal sa panalo. Yun. Gagamitin ko sana yung termino ng mga sabongero. Ano ba yun? Dihado at saka liamado. Yun. Alam ni Jesus Escudero kung saang liamadong manok siya pipwesto. At hindi naman siya nabigo. Hindi siya nabigo itong mga nakaraang taon na to. Maaaring masabi natin na ngayon medyo bigo siya. Hindi mo ba? Medyo bigo siya dahil alam niya na oras na lumipat siya, lumipat na ho siya, di ba? Na lumipat siya sa administrasyon, malalagay siya sa dihado. Bagamat nasa administrasyon, nasa kapangyarihan ang kanyang nilugaran, kanyang nilipatan, tinignan ko rin inilagay ko rin yung sarili ko sa posisyon niya. Naturalmente sa ating pangkaraniwang tao, instinct na yung siyempre sagipin natin ang ating sarili. Pero meron din ako na-obserbahan sa kanya. At sa tingin ko, ito rin ang naglalaro sa isip niya. Pagpalagay natin ako si Senador Jesus Escudero. So ayon sa mga chismis, kinausap siya na kung sino at kung hindi siya lilipat, hindi siya aayon sa sayaw ng administrasyon, matutuluyan siya. Magagaya siya kay Senador Marcoleta, kay Senador Bong Revilla, kay Senador Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa. So magiging problematic ang kanyang pamumuhay, pati ang kanyang political career kung hindi siya lilipat. Kung hindi siya lilipat sa administrasyon. Ito, sa tingin ko, ang naglalaro sa isip niya. Una, malakas ang loob niya. At matalino nga. Hindi ko nakikita na ang popularity ni Senador Jesus Escudero ay mananatiling lagapak habang lumalaon itong impeachment trial. Bakit
Katulad na sinabi ko kanina, alam na alam ni Senador Chis Escudero kung sino ang liyamado at kung sino ang dihado. Ngayong panahon na po, alam natin na dihado si Pangulong Bongbong Marcos ang administrasyon dahil sa kahit na anong survey ka pumunta, bagsak ang approval rating ng Pangulo. Ganon din ang mga tao na nagsisilbi sa kanya. At alam na alam din niya na ang ikalawang Pangulo, si VP Sara, ang siyang nangunguna. At sa kasalukuyan, wala pang dumidikit sa kanya kay VP Sara pagdating sa popularity. At marami ang nagsasabi na kung gayon gaganapin ang eleksyon, garantisadong panalo na si VP Sara. So, ano nga ba ang magagawa ng administrasyon ng mga kalaban ni VP Sara para sa pangpanguluhan sa 2028 national election kung hindi ang ika nga ay mapigilan siya at ang isang paraan at nakikita kong nag-iisang pag-asa at paraan na lamang ng mga kalaban niya sa politika para masigurong madiskarel ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 national election ay hindi ba ay ma-impeach si VP Sara dahil pag na-impeach si VP Sara hindi na siya mapapayagan o hindi na siya eligible na makatakbo sa 2028 national election. Alam naman natin lahat yon. So, paano ko nasabing nga matalino? Hindi ba? Uulit-ulitin ko. Paano ko nasabing matalino si Chis Escudero? Bagsak ang kanyang popularity. Maraming Pilipino ngayon ang may disgusto sa kanya at walang tiwala sa kanya. Marami ako napapanood ngayon mga vlogs o mga video sa social media at maging sa mainstream media na diskontento sa kanya. Pero siya ngayon ang presiding officer ng impeachment trial ngayon. At ang nakakalungkot nito, aabutin ng, kung hindi ako nagkakamali sa aking dinig, ay aabutin ng 3 months ba o 90 weeks. So kung 90 weeks, aabutin hanggang sa susunod na taon. Yung 90 days ba o 90 weeks? Pero parang 90 days. So aabutin ng 3 months mahigit yung impeachment trial ni VP Sara. Kung kukwentahin natin, hindi ba? Kung kukwentahin natin yung 90 days, July, August, September, almost October matatapos ang impeachment trial, magkakaroon ng resulta ang impeachment trial. Pero para sa kaalaman ng lahat, pagdating ng bare months, lahat ng politiko ay abala na para sa ika-nga pagkakasa ng kanilang kandidatura sa 2028. At marami na ang magiging ika-nga abala ng mga politiko sa mga pansarili nilang adyenda sa darating na eleksyon. So, saan papasok dito o papaano makakabawi si Senador Chis Escudero? Katulad na sinabi ko kanina, alam ni Senador Chis Escudero kung papaano pumwesto. Alam na alam niya kung papaano siya ipwesto. Siguro, ito, medyo ano lang ito, maaring hindi ka panipaniwala sa inyo. Pero nung panahon ng mga kongresista pa, si Senador Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano, yung young guns noon sa Kongreso, ang kalaban nila noon ay si Gloria Macapagal-Arroyo. At lahat ng kalaban ng administrasyon noon sa ilalim ni Gloria Macapagal-Arroyo ay hindi birong hirap ang dinanas, katulad din ngayon
nakakasuhan, nakukulong siguro, pero nanatiling matapang si Senador Jesus Escudero. No, baka hindi na ninyo alam yan. At hindi na pinag-uusapan yan. Alam nyo, itong tinatapik ko na to, taktika. Taktika ni Senador Jesus Escudero. Sa 3 buwan humigit na impeachment trial ni BP Sara, sapat-sapat na panahon na po yun para makapag-ipon ng sapat na puwersa si Jesus Escudero para sa kanyang sarili. Una, kaya ko nasabing ganun, matagal nang usap-usapan bago pa man nag-umpisa ang impeachment trial ni BP Sara na ang komposisyon ng Senado ay 24. Pero may mga nagsasabi, lalo na sa administrasyon at sa Kongreso, na bawas na ang Senado. So, anuman ang mga requirements para ma-impeach si BP Sara ay dapat mabawasan. Pero, kahapon lamang nung mag-privilege speech si Senador Jesus Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial, ipinagkadiinan niya na ang susunding bilang para ma-impeach si BP Sara ay 16. Dahil ang mga senador ay 24 pa rin. Kaya nakulong, kaya nagtatago, kaya suspindido, 24. Iyon ang isang alas ni Jesus Escudero. So, sasabihin niya sa akin, Boss Dabs, ilan na sila ngayon? 14 na yata sila ngayon. O 13, 14. So, 3 na lang ang kakausapin para ma-impeach si BP Sara. At alam naman natin kung sino yung nanganganib na 3 na maaaring bumoto laban kay BP Sara. Yung magkapatid na Villar, sinabi ko na yan. At syempre si Loren Legarda dahil dun sa anak niya na si Leandro Leviste, si Representative Leviste. So mapanghahawakan ng administrasyon yun. Magiging bargaining chip yun para kay Senador Loren Legarda para bumaliktad siya o bumoto ng for impeachment for guilty. Kasi kailangan nilang bumoto ng guilty eh. Sa aspeto na yon, marami ang nagsasabi na pwedeng magkaganon. Pero, may sapat na panahon si Senador Jesus Escudero para mapagpaliwanagan yung 3 yun. Hindi ba? Pangalawa, kaya niya magbigay ng assurance na hindi sila mapapahamak. Dahil, sa nakikita kong diskarte ngayon ni Senador Jesus Escudero, hindi niya minamadali ang impeachment trial. Bagkus, pinatatagal niya. At napupuna ko din na inaayunan siya ng palihim ni Senador Alan Peter Cayetano dahil itong 2 araw na nagdaan, napakatagal ng pagkukomento ng mga senador dito sa impeachment trial na to na pinababayaan ni Senador Jesus Escudero. So, duda ako na matatapos ito sa loob ng 90 araw. Hindi pa napapansin ng prosecution yan at ng mga kongresista yan. Pero, sa tingin ko, magiging advantage para sa administrasyon o sa oposisyon kung magtagal ang impeachment trial ni BP Sara. Pakatandaan ninyo, hindi pa nila naiisip na dapat ang diskarte ng prosecution is makakuha ng mabilisang conviction
para sa impeachment trial. Pero ang ginagawa ng mga prosecution is pinatatagal nila, which is mali ang diskarte. Dapat makuha nila ito sa pinakamaiksing panahon. Di ba? Nakukuha niyo ba yung nais kong sabihin? Advantage para sa pro Duterte na magtagal ang impeachment trial. Pabor na pabor sa kanila yon dahil kung mapapaabot nila ng hanggang Disyembre ang impeachment trial ni BP Sara, sobra-sobrang panahon na yon para makakuha ng acquittal si BP Sara. Samantalang kung aapurahin ng prosecution ang desisyon, may tsansa na makakuha sila ng conviction. Di ba? Mautak si Senador Chis Escudero. At pagka, ito na yung sinasabi ko kung bakit matalino si Senador Chis Escudero. Kapag ka malapit nang matapos o magre-render na ng hatol ang impeachment court, nakatitiyak ako na merong kakausapin si Senador Chis Escudero na either isa hanggang 3 senador mula sa majority para bumoto ng acquittal pabor kay BP Sara. So, sa ngayon hindi ko pa nakikita o hindi ko pa nararamdaman kung sino yung 3 na isa hanggang 3 na senador na pwede niyang kausapin para bumoto ng acquittal pabor kay BP Sara. Pero nakatitiyak ako na yun ang itatrabahuhin ni BP Sara. Alam nyo, ang pinakamaling nagawa ng administrasyon sa pagkakataon na to, si Chis Escudero. Si Chis Escudero ang kanilang sinagip. At si Joel Villanueva. Yun, pwede ko lang masabi na si isa sa pwedeng kausapin at hindi masyadong mahihirapan si Chis Escudero ay si Senador Joel Villanueva. Nakikita ko na babaliktad yan pabor kay BP Sara dahil mas magiging mabunga ang kanilang political career o magpoprolong ang kanilang political career kapag inakwit nila si BP Sara. Pagdating sa popularity, madali nilang makukuha yan. Napakadali. Alam niyo, ang mga Pilipino mahilig sa mga bumabaliktad yan pabor sa pinapaboran ng masa. Maaaring ngayon, laylo lang sila. Pero nag-uumpisa na si Senador Chis Escudero, kung mapapansin lang ninyo. Pinatatagal niya yung impeachment trial. Pinatatagal niya. Sinasadya niya yan. Pero garantisado may mga taong kinausap na rin si Senador Chis Escudero, kung hindi man, yung mga kakilala niya, na wag patayin, ika nga sa isip ng tao, yung flood control. Di ba? Dapat laging magkasabayan yan. Hindi pwedeng maiwan yung issue ng flood control sa issue ng impeachment trial ni BP Sara. Sabay lang yan. Kapag ka dumating na ang oras ng kinakailangang magbigay na ng hatol ang impeachment trial, nakatitiyak ako itong si Chis Escudero at si Senador Joel Villanueva, babaliktad yan. Hindi yan boboto pabor sa impeachment ni BP Sara. Boboto yan para ma-acquit si BP Sara. Yan ang aking nakikita. Sa tingin ko, yan ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng administrasyon. Dahil si Senador Chis Escudero, alam niya kung saan manok siya dapat lumugar. Sa ngayon, oo. Sa opinion ng administrasyon, hawak nila si Senador Chis Escudero.
Pero noon pa napansin ko na may lahing tapyukin si Senador Chis Escudero. So, hindi nakakasiguro ang administrasyon kay Senador Chis Escudero. At isang hint pa, itong mga nakakaraang araw, lalong-lalo na nung bumaliktad si si Senador Chis Escudero at si Senador Joel Villanueva, parang hindi ko nakitang o hindi ko napanood na nagkomento ng masakit o hindi man totally hindi nagkomento si BP Sara ng masakit against kay Senador Joel Villanueva at kay Senador Chis Escudero. Doon lang marami na kayong maiisip. Kaya itong impeachment trial na to, the longer na magtagal ito, parang dinoble pa, no? Habang tumatagal itong impeachment trial na to, lalong lumalaki ang tsansa ng defense at ng oposisyon na maisasalba nila si BP Sara at hindi napapansin ng prosecution. Dapat ang inaasinta ng prosecution is makuha nila yung conviction sa pinakamaagang dahilan, sa pinakamaagang panahon. Dahil kapag ka nagtagal ito, panalo na si BP Sara. Plus, nakikita ko magagaling ang kinuhang abogado ng BP Sara. Kaya sa tingin ko, magtatagal itong impeachment trial na to. Pero kung matalino ang prosecution, dapat maisip na nila na yung strategy nila na patagalin yung impeachment para masiraan ng todo-todo si BP Sara, hindi iepekto dahil nakapix na sa isip ng mga butante ng masa na si Sara Duterte ang ibubuo. Kung ako ang nasa prosecution, dapat mapansin ko na to sa pinakamaaga at dapat maisip ko na hindi pabor para sa prosecution na magtagal ito. Dapat makuha nila yung conviction sa pinakamaaga panahon. At ino-orchestrate ito ni Senador Chis Escudero. Yun pa ang isang pagkakamali nila. Ginawa nilang presiding officer si Chis Escudero dahil si Win Gatchalian no say, wala talagang alam na paglalaroan na sila ni Chis Escudero sa kamay nila. Hindi pa nila nalalaman. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.